naririto ulit tayo at feel ko dito talaga masisiwalat ang mga sekretong dito nyo lang malalaman. So, mga father, sit back and sit tayo talagang tayo ay, kung kanina ay childhood memories, tayo ngayon ay dadako sa high school. So, pagdating sa high school partner, ano bang typical na experience ng high schooler? Wala, study first kasi ako. Hoy! Parang may konting carry. Hoy! Ayun, kung kanina pag-usapan natin yung mga thought natin ng childhood. Ngayon naman, thought na tao naman tayo. Like, for sure, bago tayo pumasok sa pagtahak natin ng journey bilang SBD, for sure meron tayong mga kaunting pa-love life dyan. Like, Sulyap-sulyap. Pasulyap-sulyap, kaunting pag-ibig dyan. Baka naman, pwede nyo po kaming mabaginan or masharan. Like, sino? Tinanong, wala mo nang name drop. Like, baka, meron po ba kayong mga thought or yung mga the one that got away yung tao? Yung inyong mga kabataan. Partner, sino bang mauna? Feel ko ikaw. Hoy! Huwag na, sila. Oras nila. Sino ba? Bigay natin yung spotlight sa kanila. Kayo na pong bahala kung sino Sino bang mauna? Kayo na po ba pinakamarami? Kasi according to them. But sa akin, I think, yung parang, that's normal, to have an inspiration. Normal in a sense that it will help you to give you the drive to study more. But during my high school days, siguro, naalala ko parang hindi pala kami pwede eh. Kasi nung time kasi nalaman ko lang na kamag-anak pala kami. Buti na lang ba? Buti hindi natuloy. So, nung nagpupunta ko doon, kasi yung family niya, lang din, pero ang akala lang kasi ng family niya, kasi kamag-anak. So, hindi ko din yun alam. And then, yung lola talaga ang hindi pwede ka kasi kamag-anak kayo. Ganun pala yun. So, yun lang ang nung high school ko, kasi kaklase yung mga ganun. So, siyempre, exploring pa yung mga time na yun eh. So, hindi, ang ko kasi at that time, parang iniisip ko yung pag-aaral pa. So, hindi ko masyadong sineryoso yun. Nung high school life yung mga ganun. Aral muna eh, kasi masyadong strict ang parents natin. Strict ang parents. Study first. Ganyan din ako eh. Parang hindi. Huy, wag ganyan. Father June, kayo naman po. Meron ba kayong mga thought that got away? Meron. Neighbor namin for the longest time. Buong elementary days ko, siyang katabi ng bahay namin, apartment eh. No? So, mahal na mahal din ako ng mga mag-parents niya, magkakaibigan yung parents namin. Pero pumasok na nga ako sa seminaryo ng high school, siya nagpunta sa States. No? Pero nung nabisita ko siya, nung nasa Amerika na siya, napuntahan ko po yung family hanggang naka-officiate pa ako ng death ng father niya. That was several years back. No? Alam namin sa isa't isa na kung hindi ako pumasok ng seminaryo at hindi siya nag-Amerika, kami natuloy, sigurado. No? Pero wala, hindi na nangyari yun. Childhood talaga yun. Malawat pa daw story ng father. Parang kaya kong gawa ng story to. Ngayon, lola na siya. Ako 35 years ng pare. Wala na talaga. At least you found your purpose. Isa lang ba yan, father? Isa na lang sa father. Parang meron pang iba. Feel ko. Parang mainit na ulit yung father. Kaya naman po, father. Oo. Parang tig-isa lang ata kami. Oo, kota. Sunod naman yung Isa muna. oo, high school. Pero parang siguro ako lang may alam noon. Parang ranas ko yan. Mag-jowa kami pero ako lang yung may alam. Ayun, at least ngayon, naging benefactor ko kasi nasa ibang bansa, hindi magkaibigan naman kami. Nagpapadala minsan ng tulong. Dahil nga, nakafocus nga, aral. Kailangan mag-aral, kailangan makatapos kasi hirap ang buhay eh. Hirap mag-araro. Parang sabi ko, pag mag-aararo, parang hindi itong buhay na gusto ko. Magtatabas na ako, daming mga langgam na nangangagat. Parang, sabi, parang hindi itong buhay na gusto ko.
Kaya nagsikap ako. Ayan. Gusto niyo pag-uusapan po natin yung love life. Konting tanong lang, sino po ba sa inyong tatlo ang mga, kung gusto sa babae maraming manliligaw, sa inyo po, sino man sa inyo, sa tingin yung tatlo? Kayo na lang po mag-usap po. So, sino po sa tingin nyo kayong tatlo? Pinakamaraming nag-ahabol. Sigurado si Father. Yung mga high school. Parang namumula ka pa. Parang alam na natin Sayang wala ang si Fathering dito. Oo. Si Fathering ang Ronnie Ricketts namin. Ilan po kayo? Kilala niyo pa ba si Ronnie Ricketts? Opo. Ayun. Oo, yun. Yun. Kayo pa ang top 2. Hindi. Ayaw talaga. Oh. Ayun. So, ayun, may kilig din naman pala. Akala naman Hindi namin. naman nawawalang inspiration. Ikaw din naman, di Oh, ba? dahil para ma-satisfy ka na sa ano. Alam naman natin yan sa seminaryo na umaakyat yung mga tao sa over the backwood. No? As pinupuntahan kami. Wow, okay. Oo, pinupuntahan Ang kami. haba ng hair. Kung halimbawa, magbibigay kami ng retreat sa mga graduating student, mga Saints Call, Lasal, sila Chris Aquino nun, maliliit pa. Ano? Manabigyan natin ng mga retreat yan. Yun, magiging friends mo yan for a long time, no? At magiging very close ka sa kanila. Hanggang ngayon, yung mga, halimbawa, nabigyan ko namin noon sa Saint Scholasticas, mga lola na yung iba, nagmi-meeting pa, nagkikita-kita pa kami. Ayan. Sa grabe, ramdam ko yung high school kilig. Namimiss ko tuloy. Uy, wala akong mamimiss sa oras na ito. Maaga pa para mag-relapse. Wala pa, oo. Ayan, so since napag-usapan natin yung childhood, yung love life, ngayon naman po, dumako na tayo sa medyo seryosong bagay. Like, ano po ba yung naging calling ninyo? Na parang, ito na yung sign ko para pumasok sa pagiging isang SPT. Sa akin naman. Sorry pala. Sa akin kasi, after high school, after graduation ng high school, I entered the Diocesan Seminary. And then after that, 3 years lang ako dun sa seminary. I went out because of kaya sabi ko kanina, I have the fear of the person in authority sa tatay ko. Takot ako sa tatay ko kasi masyadong strict yung tatay namin. So lumabas ako kasi dahil nagpalit yung rector namin. Yung rector kasi nung pumasok ko kayo taga-amin. Yung bumalit sa akin, yung parang bago siya na ang dinig ko, ang sabi ng iba, masyadong stricto to kasi Muslim to Christian convert, no, parang gano'n. Naging Catholic siya and then naging Muslim siya pero naging Catholic siya. So parang medyo narrow ang mind, parang gano'n. So and then after that I went out from the seminary but I still continued to study in the same university. After 7 years, nung nagturo na ako, doon ako parang there was a turnaround of my after yung, kasi di ba ang buhay lang sa probinsya, pag may sahod ka, barkada, and then, doon through the encouragement of the sisters also, kasi sa mga madre ako nagturo, sa mga RBM, and then, siya talaga nagpupush sa akin, bumalik ka na sa seminary, bumalik sa seminary. So, parang ako sa kanya. But then, I have a lot of apprehensions because I was thinking that, what if pag bumalik ako sa seminary, wala na akong sahod. Wala akong pera kasi wala ka ng sahod sa seminary eh. Ang sabi ko, and then, paano mabubuhay yung mga parents ko? And then, yun ang takot ko kasi paano sila iwanan ko sila. Parang I cannot, makita sila na iwanan sila. But my co-teacher, I actually told her, kasi because of that, sa sinabi niya, parang I was given the drive to really push through with my decision to go back to the seminary. Sabi naman niya, ilan ba kayo magkakapatid? Sabi ko, marami naman kami, kasi 8 kami. We're 8 and the 7, so bandang huli. And then, masyadong almost 10 years ang gap namin nung bunso na sakala ako na nagkaroon ng kapatid na bunso namin. So, sabi niya, marami naman pala ba't ka natatakot na walang mag-aasikaso sa mga magulang mo? So parang because of that, parang nag-turn around that, okay, sige, I'll go back to the seminary. So yun ang nag-push sa akin. And then, it's not that, but that was the 7th year of my teaching career. Parang sabi nila yung mga 7 years each na mga ganun. Parang yun data siguro yung parang hindi ako naniniwala noon, pero parang somehow,
parang may connect, no? Parang gano'n. So, it was the 7th year of my teaching na parang there was some kind of a dryness in the drive in teaching. Parang routine na masyado, parang paulit-ulit na lang, parang ganito ang buhay. So, parang hindi na ako naging masaya, no? The same as before. Although, there is still that, yung force na nagpupush sa akin na magturo. Pero parang hindi na katulad dati, singsaya nung una. So, parang naging dry na siya. So, pero, of course, I was also praying na, Lord, if you want me to go back to the seminary, pinagdasal ko for 2 years, no? Nagdasal ako na sana SBD na lang. Kasi my neighbor who is also my relative who studied in San Carlos, he used to talk about the SBDs. Kasi yung dorm occupants din siya doon sa San Carlos. Sila ang batch ng unang Electronics Communication Engineering at that time. So, palagi niyang kinukwento sa akin about the SBDs, no? Palagi niyang kinukwento. So, parang naano sa akin na, bakit hindi SBD na lang, no? Although I tried other congregations, but then, there was none, no? Some rejected me, some okay, pero hindi ko, parang ayoko, parang hindi ko type, parang, so, SBD lang ang napuntahan talaga, no? So, I prayed for about more than 2 years, every night, no? Lord, if you want me to go back to the seminary, please SBD lang sana. We don't have SBD. I am the first SBD in our town. And in the province of Misamis Oriental, marami na din mga SBDs, pero hindi masyad. I do not know them before. So that's why, parang naging proud ako na, wow, first SBD sa aming town. Kaya masaya naman ako at masaya din ang aming buong town nung ako'y naging na-ordain na din. Nagpasalamat po. So yun ang aking turnaround. Kaya naman ba, Father? Pinanganak kasi ako sa harap ng isang SBD building, which is Catholic Trade, sa Oroqueta, sa Tayuman. Doon ako pinanganak sa harap nun. Sa Tayuman, kung saan yung Tayuman Station. Doon ako pinanganak. May clinic? Oh, yung clinic. Galang Clinic. Wala na yun ngayon. No? Doon ako pinanganak. Parang malapit-lapit na ako noon sa mga SBD. Although nag-aral ako sa mga Dominicans, hindi ako napunta ron. Wala akong single na sign. Wala. Ang masasabi kong sign ay hindi ako napagod mag-enjoy sa SBD. Magmula high school, magmula yung ilulunod ka sa swimming pool, kailangan mag-survive ka para papakita mo na kaya mo yon, tawirin. Sa Tagaytay, ang saya-saya namin. Sa lahat ng apostolates kung saan kami pinadala, ang saya-saya namin. Sabi ko, there is no point umalis dito. That's all. Yun lang. Yun lang sa akin ang sign. Kasi nag-enjoy ako sa lahat kung saan ako napunta eh. Walang kapalit eh. Kaya naman ba, Father? Karugtong nung kanina, di ba sabi ko sumasama ako sa baryo, sa mga extension services na masarap ang ulam. Tapos nagiging daily must goer na ako kasi naghihintay ako ng off. Nahiya naman ako na pag after the mass, yung pare magbibihis, wala na ako doon. So, nag-daily mass na ako. So, yun naging daan, kaya ako napunta rin sa SBD. Of course, ayaw ng parents ko, kasi eldest ako pa lang ang may trabaho. So, nag-aaral pa yung mga kapatid ko. Iyak sila, as in iyak sila. Ang kanilang analogy ay para silang sapal. Alam niyo naman sapal, no? Na pigain mo pa ng pigain niya, wala na talagang lalabas doon. Pero iniisip ko, buhay ko to, 25 na ako. Ang target ko noon, at least by 30 years old, by that time, may mga graduates na akong kapatid, pwede na ako mag-sarili ng pamilya. Pero sa 25, parang kung 30 pa ako papasok, parang matanda na yata ako doon. Baka kung 30 pa ako pumasok, naabutan ako ng closure ng DU. Kasi nagsara eventually yung university. So nakapasok ako ng 91, nag-officially closed ng 95 ang university. Doon pa naman, nakabukas as LVD, yung Liceo del Verbo Divino. Basic Ed na lang siya ngayon. So yun ang nakatulong sa akin. Kasi doon nga ako nag-aral, doon na rin ako magtrabaho.
So, sabi ng mga unionista, kasi daming ang union members sa amin, bakit SBD pa? Bakit hindi ka mag-diocesan? Sabi ko, parang iba man ang nakikita ninyo sa nakikita ko. Nakikita nila negative sa mga SVDs. Ako naman positive kasi nakasalamuha ko talaga. Nasa campus ministry office kasi ako. Akalain mo, from criminology department, wala kaming simba-simba doon. Although meron din naman, parang may once a month ata yun, yung departmental mass. Yun lang. But the rest, wala. So, nang mapunta ako sa CMO, ay di araw-araw na. Napilitan ako magsimba araw-araw. So, yun naging daan. Kasi malaki na tutulong na pagsisimba rin talaga. Ayan. Eh, Father, kung ako kaya mag-SBD, ano kayang kailangan ko? Lakas na loob. Check ko sa bulsa. Hoy! Check ko muna sa bulsa kung meron. Pag reveal ko, meron naman sa bag. Ano pa? Sa tingin nyo po doon sa ating mga tagapakinig, kung sila yung papasok sa pagiging SBD, ano po yung sa tingin nilang tatlong bagay or ingredient na kailangan meron sila? Tama yung sinabi ni Father, lakas ng loob. Kasi at that time, ako wala akong lakas ng loob na pumasok at that time. Kasi very hesitant nga ako. Yes, of course, kailangan yun. At hindi naman kailangan na maging prayerful ka talaga. Kasi hindi naman kami ganyan kahit sa labas no, during our time. Hindi naman kami ganyan. No? Parang nade-develop yan as you go through the formative years. So, siguro, lakas ng loob talaga. And then, of course, ang sabi nga ng isang formator namin sa Cebu dati, of course, prayer life. We know already that our way of connecting God is through our prayer. Personal life. Not only through Mass, but personal life. Kaya nga sabi ko kanina, di ba, nagdadasal ako nung na dumating ang SBD sa buhay ko. At dumating din, no? At naka-connect din ako sa pamamagitan niya. So, prayer, of course, nakakatulong kasi yung mga outside religious activities. I mean, outside sa buhay mo, yung religious activities na you participate in it. Parang mas na-reinforce yung yung calling mo na, okay, so I think this is really my path. So, yun. I would say people skills. No? Dapat gusto mo at inaaral mo paano kang makisalamuha sa iba't ibang klaseng tao. Which in fact is, ako personal dream ko sa mga taga-divine, hindi lang magaling critical thinker and gano'n. Kung hindi marunong makisalamuha at may skills ng relationships sa ibang tao, lalo na yung different from you. Ibang-iba kayo na dapat hindi na kayo don't mingle, no? But no, you look for each other kasi magkaiba kayo eh. Doon na develop yung skill, no? Magaling ka sa tao. Kaya Yun, dagdag sa mga sinabi nila na hindi naman ibig sabihin na papasok at papasok ay magpapari na. Maganda rin yung papasok ka, bukas ka pa rin sa mga mangyayari along the way. Kasi let's say sa isang klase, 50 sila pumasok nung unang taon, mabuti kung may 5 yan sa dulo na ma-ordain. So, ganun katindi yung mortality rate, napakataas. Ang dasal ko lang nun lagi, yung following the example of the leper na, Lord, if you wish, you can make me clean. Para sa akin, Lord, kung gusto mo, di, papagpariin mo ako. Kung hindi, wala akong magagawa. Ang, jokingly, sinasabi ko nga, kasi yung first novitiate ko dito, in 94, dito sa Salong, lumabas ako, hindi ko natapos. Sabi ko, bakit ka lumabas? Parang hindi ko narinig ang tawag. Sut-sut laps. That was the after. marami tao. Oo, after a year, wala pa nga isang taon, nakabalik ako. Ang through World Youth Day 95. So nakabalik ako doon sa loob. Pagbalik ko, ito, talagang narinig ko na yung tawag. Pero nung ako'y lumabas naman, ang maganda doon, na-enjoy ko rin kasi nakapag-work ako sa Land Bank, kasi business grad nga ako. So, I worked in Land Bank Makati pa noon.
Kaya pag napunta ko sa head office, nakapagmisa pa ako doon. Nakakasama ko pa yung mga dati kong kasamahan. Ayun, yung maging bukas na hindi ibig sabihin pagpasok mo ay matutuloy talaga. Kasi pwede yung ikaw gusto mo, hindi pala kalooban ng Diyos. So gagawa ng paraan yon. Kasi mayroon niyang, among ourselves sa SBD, yearly nagbubutuhan kami. Kung sino ang tutuloy, sino ang hindi. Among ourselves pa yun ha. Tapos yung mga formators, yung pare, bubuto pa rin sa amin yan. So, tingnan mo, hindi yung ako, gusto ko. So, walang butuhan, diretso na. Hindi. Magbubutuhan pa rin kami. So, kung open ka sa matutuloy ba o hindi, mas maganda yon. Pag bukas ka sa ganoon, ako, personally, dahil nga doon sa experience ko, lumabas ako, pagbalik ko, mas bukas na ako. Kahit ang parents ko, mas bukas na sila kung matutuloy ba ako o hindi. Kasi pag tinatanong, malapit na palang anak. Hindi natin sigurado. Mamaya, kung ma-ordain doon talaga. Kasi nga, dahil sa experience ko experience din nila na ako'y lumabas pa kahit nasa loob na ng seminar. Tunay nga pala talagang may calling sa pagiging pagpasok dito sa gantong buhay. So, since medyo madami-dami na po tayo na pag-usapan, ngayon partner, ano ba yung pinakang nagustuhan mo or natutunan mo dito sa ating segment na to? Napakarami talaga. Isa lang naman. Kasi this is my first time maka-encounter ng atin sa school since I am a first year po. And siguro tumatak sa akin is yung life stories nila. Talagang nakaka-inspire na yung calling na, especially sabi ni Father na, it's an adventure. Kumbaga, kahit saan man tayo dalhin, ipadala, parang we are flexible. And then, feel ko naman po is, kaya naman siya kasi with God, with Jesus in our life, we can, yun nga po sa Philippians 3:13, that we can do all things through Christ to give us strength. So, yun, talagang na-inspire talaga ako. Siguro, ma-incline ko siya with my college life na kahit saan man ako maging regular man ako, hindi. Uy! Ay, kakakayanin hanggat makagraduate. So, yun. So, ano sa'yo, partner? Copy-paste ko na lang yung Siguro, advice na lang. Ayan, so sa akin naman, siguro, yung pagiging adventurous ng buhay, like, hindi naman siya isang daan na laging tuwid. May time na liliko ka, may time na babalik ka doon. Parang, it's an adventure na, yung buhay ko is magiging adventure na hindi laging on the positive side, hindi laging on the negative side. Like, may sign talaga na binibigay. Like, laging nandyan, parang doon natin ang papatunayan na nandyan yung guidance ni Lord. Especially kung tayo ay nakikita niya yung pagpupursige natin doon sa mga bagay na ginagawa natin. Ibibigay at ibibigay niya. At dahil na sinabi ni Father kanina, yung pagiging bukas, na parang, ito talaga yung gusto ko. Parang, doon na yun parang, ito na yung sign mo. Kung di mo makikita sa ibang bagay yung sign, hanapin mo sa sarili mo. Parang yung pinaka nakita ko na parang, feel ko ito na talaga yung para sa akin kasi yung sarili ko na mismo yung nagpupush na gawin yung bagay na yun. So, yun lang siguro, partner, yung aking pinakang natutunan. And sa ating mga viewers or listeners dyan, nawa may mga napulot rin kayong aral sa ating mga sa ating mga administration or SVD na oras na rin siguro para tanggalin yung mga notion na hindi porket SVD sila, hindi natin sila makakausap ng ganito. Lagi lang natin tandaan na yung pagrespeto sa kanila ang dapat lagi nating uunahin. Well, that wraps up our first episode or pilot episode na ating Divinista podcast na only fan with your GPips, Jobert and Sophia. You're right, partner. And to our listeners, ito ay simula pa lang na ating pagsisiwalat ng mga sikretong 3 tao lamang ang nakakaalam. Sino yan, partner? Ikaw Ako at ang taong bayan. Again, this has been Jobert Mendoza. Ayos. And Sophia Umbao. See you on our next episode only here at Only Fun with GPips. Bye!